on Point with Bulacan Governor Daniel Fernando. Governor, finally, maraming salamat po sa inyong oras. It's good to meet you in person. Yes, ma'am. Thank you. Thank you rin po sa pag-imbita rito at nice meeting niyo po. Opo. First time. Oo nga eh, Opo, kahit po sa akin. Yes, Siya ma'am. po si Bulacan Governor, hindi po yung dating congressman na nagkakapalit-palit po Kaibigan po minsan. natin Si Dan yan. Fernandez Opo. naman po. Alright, Governor, let's start with, I want to give the audience an overall picture, no? But please correct me if there are mistakes along the way. Sa akin pong pag-check, sinasabi Bulacan ranks the 6th most flood-prone probinsya sa buong Pilipinas. Nangunguna daw ang Pampanga, sumunod ang Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Maguindanao, and Bulacan. Ang tanong ko po sa inyo, mula nang kayo po ay naging governor na lang po noong 2019, lumala ho ba yung pagbabaha mula noon, 2019, nag-umpisa kayong governor hanggang ngayon pong 2025? Yes, ma'am, bukal pa lang ako bumabaha ng Bulacan. Ano po, pero hindi ganun kalalim. Nakatulad ngayon. Ano po, naging vice governor ako, ganun pa rin. Ano po, hanggang lumala na lumala, lumalim na lumalim. Yan po yan. So, ngayon pong governor ako, mas lalo pong mas grabe ang nangyari. So, siyempre, umaasa kami na matutuguran to. Dahil pangarap ng mga Bulakenyo, siyempre, yung bang matutulog sila, na mahimbing sila matutulog na kahit malakas ang ulan, pagising nila sa umaga, hindi sila mangangamba na may baha na abutan sa kanilang bahay. Pero yun po ang nangyari po ngayon talagang iba ang nangyari talaga, grabe. At nakakaawa po talaga yung aking mga kababayan. Nung kami po ay nagkaroon ng inspection po ni Pangulong BBM, nakita namin at nakita niya at nakita niya na may mga putik sa mga bahay, makita may mga tubig pa, tapos yung mga gamit nasa labas. Talagang nakakaawa po, sa totoo lamang. Governor, ang tanong ko po sa inyo, nag-vice kayo, nag-bukal, governor, ang tagal nyo na rin po dyan. So let's say, at least 9 years. Ano po? Apo. Why is it na binoboto pa rin kayo ng inyong mga kababayan doon kahit na patuloy po yung pagbaha? Ibig ko sabihin, hindi ho ba kayong sinisisi nila na, Gov, wala ho ba kayong magagawa dito sa bahaan to? Tapos next term, Gov, wala ho ba kayong yung tuloy-tuloy, pero kayong pa rin po binoboto, pero palala ng palala po ang baha. Sino ho ang kanilang pinupuntirya at sinasabing may kasalanan ng baha doon? Ang Bulakeños po matatalino yan eh. Alam nila kung sino may kasalanan eh. Alam nila kung kaninong project yan eh. Ano po, sa totoo lamang. Yung mga ibang lang ng mga nagbibigay ng mga negative comment dyan, yung mga kalaban eh. Ano po, pinalalaki nila ang issue. Pero sa totoo lang, matatalino po ang mga Bulakeños. At alam nila yan. At alam nila na kami nagtatrabaho talaga. And actually, ito nga, nilatag po kaming project tungkol sa flood control. 3 po kaming governor na naglatag nito. Yan po yan. Ito po talaga yung makaka-resolba sa tinatawag na high tide. Ano po? Ito po yung mega dike na binigay na po namin sa ating national government, sa ating Pangulo. Nung po kami ay nagkaroon ng Regional Development Council, nung bago mag-eleksyon na ginawa po doon sa San Jose del Monte. At we requested the What year was this, sir? feasibility study. Ito pong nakaraang May lang. Okay. Ano po? Na nag-request po kami sa national government, sa harapan ng ating Pangulo, na maggawa ng feasibility study regarding this project. Kasi ito po yung tinatawag na Coastal Road Flood Control. Yan po yan, na ilalagay mula Bataan hanggang dito sa Metro Manila, dahil yun ang inapurba ng NEDA. Yan po yan, at ito po yung makatutulong talaga. Kaya nga lang po ay, ito nga po, nung hinihinga na kami ng PDC resolution, which is the Provincial Development Council resolution, nagbigay po kami, at talagang ito po yung makatutulong ng malaki. So ang sinasabi nyo, ang solusyon dito ay itong tinatawag na mega dike. Yun po yung solusyon sa high tide. Yan po yan. Bukod pa po dun sa upstream. Okay. Sa upstream Iba yun kasi, iba po yun. Yun ang mas malaking nagko-contribute ng mga ulan bababa dito sa Kapatagan. Yan po yan. Actually, may ginagawa na po dyan yung mega dike sa taas. I mean the dam, which is the Bayabas Dam. Saan po itong Bayabas Dam, sir? Dito po sa may DRT banda, sa may Sierra Madre. Okay. Ano po?
So yan po, and I requested sa NIA po kasi yung project yan na magdagdag sila ng dam sa taas para masapoy yung mga tubig. And at the same time, magagamit ng mga magsasaka natin para sa patubig kung magkakaroon ng tagtuyot. And then, may project pa po kami dyan at may kausap pa po kaming tao dito, maglalagay po tayo din ng mega dike sa taas, sa upstream, para totally masapoy yung mga tubig doon sa itaas ng kabundukan. Okay. Ano po? So, taas at high tide. Yes. Itong dalawang Baba po. mega dike. Yes. Magkano po itong dalawang mega dike na ito? Ito nga po, kaya nga po nag-request kami ng feasibility study para mabudgetan ng national government itong mega dike dito sa Kapatagan, dito po sa Karagatan. Ano po, dito sa coastal, which is the Coastal Road Flood Control, na magiging productive project po ito at mapapakinabangan po ito ng lahat. At magiging ano po ito, source sa traffic na makakaiwas ka sa traffic, mababawasan ng traffic. But sa tagal niyo po sa Bulacan, bakit ngayon lang po ito napag-usapan? Go. Matagal na po namin inahin yan. Ito, itong mega Yes dike. po. Matagal. But you said matagal that na. you Hindi pa rin nabudget na hanggang ngayon Ano po, Ibig hindi mo pa rin po sabihin, you talked napag-aralan. about this again, ito lang May 2025. Sabi niyo po kasi pero matagal na po yan. 2022 or 2022 pa lang inalatag na namin yan. Kasi nag-pandemic po ba, di ba? Nag-pandemic 2019 kami naupo, tapos biglang nag-pandemic. So nag-concentrate tayo sa COVID. Hindi po ba? Doon tayo nakakonsentrate 21, 20, 21. 22, yan po nilatag namin. Okay. Actually. And ano ho kayang kahihinatnan nitong dalawang mega dike na to after? I mean, when will the feasibility study, kailan ho lalabas si feasibility study? Nakausap mo ho ba yung Pangulo nung bumisita siya sa Bulacan Yes, hinggil dito sa dalawang mega dike nito? Actually, binanggit na namin yan during the RDC meeting po namin before the election. Itong pagdalaw niya, hindi ko po binanggit yan. Pero I think alam na niya yan. Ano po? At yung mga dam sa taas, alam na rin niya yan. Ano po, alam niya yan. At gusto rin niya yung mga project doon sa dams. Ano po, doon sa upstream. Pero itong mega dike, awa ng Diyos, hiningi na po kami ng resolution ng PDC. Governor, kung sabihin po natin matuloy itong upstream mega dike at coastal mega dike, ibig mo ba sabihin ito hindi na magbabaha sa Bulacan? Ma'am, sigurado, malaking tulong po ito. With pumping station, ang mega dike downstream, downstream. Sa upstream po kasi, yung kinausap namin mga pribadong tao, pribadong kumpanya na gagawa nito. Ano po? Wala ho dun sa website ni Pangulo yung wala pa kinausap po. nyo? Alin po? Yung kinausap nyo para dun sa mega. Sabi mo meron ho kayong kinausap para sa mega dike. Opo. Nandun ho Doon ba po sa siya? taas sa upstream. Pero dito sa baba, ito nga po, nag-request na kami ng feasibility study. I think wala pa. Kakahingi pa lang nila ng PDC resolution I wonder para though, pag-aralan. Governor, more or less how much this would cost, no, itong mega dike. I bring that up kasi gaya po nung ating introduction kanina. So sabi niyo, lumala ang ulan at ang flooding sa Bulacan. Ano po? Balikan natin yung July 2025. 3 bagyo po yun, hindi ho ba sumabay ang habagat. Ito lang po. Before the State of the Nation habagat po yan, address. opo. Opo. In Kalumpit, ang sabi dito, 29 barangays flooded. Most flooded itong area, Kalumpit. Opo. Tapos sumunod po ang Hagonoy, Marilao, Bukawi, Giginto. Tiningnan ko po yung isumbong sa Pangulo. Mula 2024, ito po, 37 projects ang supposed to be natapos in 2024. So pagdating ng 2024, 37 projects were completed. Ang gastos po dito, ako lang po nag-add so medyo hindi po kinaya ng calculator ko. Hindi sa totoo, kasi masyado nang matataas yung mga numero. Masyadong malaki. Oo, masyadong malaki. Sana. Ang aking calculation po, so 37 projects finished in 2024. In Kalumpit lang po ito, only in Kalumpit, to the tune of 2.2 billion pesos. So 2.2, 37 projects by 2024. And yet, siya po yung pinakabinaha sa 2.2 billion. 2.2 billion. Hagonoy lang po yan, ma'am. Yun na, Kalumpit. Opo, Kalumpit. According sa mayor namin, actually, ang budget doon sa Hagonoy yung nakita namin, 2.2
Hindi, ito billion. po. I don't know if you'll see this, no, Apo, Governor, apo. no? So, Apo, inisa-isa apo, ko po yan. Apo. So, sinearch ko dun sa sumbong ni Pangulo, ito pong Kalumpit, Bulacan. Yan ang lumabas. 37 po yan na proyekto na lumabas from 2022 to 2024. Na completed. So, there were 37 projects that were completed. Again, I could be wrong, but I added it myself. Yung cost po niyan, lumabas 2.2 billion. So, subject to verification po yan by anyone. So anyway, tapos, so ito po yung tatlong pinakamalaki naman na proyekto dun sa 37. Tama po kayo, kalumpit po yan. Sige po. That's Tama, right. tama. Yan po yan. Yung 2.2 na yan, tama. So tingnan Tama niyo po yung cost nung tatlong pinakamahal. Ano? 98, lagay po natin sa 98 million. Yung isa 96 million, yung isa 91 million. Governor, itong saan ho ba yung pinuntahan ninyo ni Pangulo? Ito yung rehabilitation of river Yan po, protection yung Bulusan na yan. structure ng Bulusan. Bulusan po. Yan po yung St. Timothy na sinabi ng Pangulo, pakipaliwanag, bakit ganito? Bakit puro butas to? Bakit, sabi mo nga doon sa interview, kulang pa ng ilang metro? 200 meters? 200 meters, opo. Yun ang sabi ng kapitan doon, 200 meters eh. So, yung pa lang yun. So, hindi pa po natatapos. So, ibig sabihin nun, nung sinabi ng Pangulo, isinamit yun, ang submission, completed na. So, hindi pa pala. And ang masaklap po nito kasi, kasama pala doon sa kanilang pinirmahan na project, eh, package pala yun doon sa desilting, sa dredging. Eh, walang nagda-dredge. Hanggang nakita nga namin na may island na sa gitna, may mga damo-damo na. Matataas yung damo. So, ibig sabihin nun, hindi po Iniwan. dinedredge. Hindi po talaga dinedredge. Hindi iniwan. Hindi talaga dinedredge. At yung putol na 200, hindi talaga nila tinapos. Tapos nag-submit sila ng completed. Ayon sa Pangulo nung sinabi Dun niya. sa- dun sa nakita niya website. talaga di ba? Sinabi sa akin na completed na to eh. Hindi pa pala. At doon naman sa Frances Kalumpit din, ano po, sa Frances Kalumpit, nagpunta po kami, doon naman talaga makikita mo po talaga na ang nilipis ng mga simento parang itinapa lang at ganito kalaki yung mga bakal. Ganito kalalaki. gaano ba dapat kalaki ang Ay bakal? ma'am, kung talagang hindi nila titipirin to, malaki dapat. At least doble to. Ganyan dapat. So at least, Di ba? Dalawang daliri dapat. Yan, dapat ganyan kalaki man lang, di ba? Eh, ganito kalaki. kaliit. Opo, kaliit. Eh, sabi natin, di ba? Ganito talaga, ma'am. Maliliit po talaga. At makikita mo talaga, nung hinawakan ng Pangulo yung semento, nababakbak. So, ibig sabihin nun, pagka parang nagpupulbos, kulang sa semento, maraming buhangin. Tapos, ganito lang ang nipis. Dahil mas mura ang buhangin, tama ko ba yun sa semento? Ganon, Opo, they make up siguro. for it, no? Something Opo. like that. Yeah. Yun ang ginawa nila. But Governor, ganito po, no? So we nilagay po na, sino ho ang may kasalanan nito? Maliban sa, sabihin na natin, if the contractor is at fault, lagay lang po natin yung isang halimbawa ni Pangulo, yung yung sa yung 98 ng St. Timothy, no? Kasi yun po ang isa sa mga minention Sa niya. Bulusan. Sa Bulusan po yun. All right, it's there na. So that one, kulang ng 200 meters, sabi niyo nga po. Sabi ni Pangulo, ang dami daw butas. Ang tanong ko po, sino may kasalanan yan? At sino ho ang nag-oversee niyan? Ang tanong ko po, Governor, kayo ho ba ay may role? Meron ho ba kayong trabaho na dapat tingnan yan at sabihin, sandali lang, hindi natapos to. Paano naman yung mga kababayan ko? Hindi po kami ni-inform. Wala pong information sa amin binibigay ng mga project nila na ginagawa actually. Minsan kami nakita namin gawa na eh. Ano po, ganun po yun. Minsan lang po silang nag-report sa akin nung pinatawag ko lahat. Kasi kailangan ko makausap sila eh. Sino sila? Ay, yung mga hindi DPWH. Pinatawag ko po sila lahat. Sabi ko, kailangan ko makita yung mga projects nyo. Kasi umihingi sila ng reso eh, ng resolution ng PDC. Kasi parang ni-require sila ng central para mailabas yung pera. Para mailabas yung budget. Ni-require sila na humingi ng resolution from PDC to RDC. Provincial to regional, tama ho ba yun? Hiningin po kami. So, yun po yun.
So bago na hiningi, siyempre titignan ko muna. Noon lang sila nag-report. Kaya gumawa po ako ng resolution. Ito po, hawak-hawak ko. Yung reso. Sige po. Ito po yung reso na yan. Ito po yung resolution na binigay ko sa kanila. At bukod dito, ito po yung budget for resolution for 2024. Ano po? Ito po yan, no? Ito po yung resolution number 2306-04 approving the fiscal year 2024 budget proposal of the Department of Public Works and Highways, DPWH, in the District Engineering Offices. Ito po yun. Ito po yung budget na hinihingi nila para sa 2024 para mailabas nila yan. Tapos ito po yung nag-meeting kami ng 2023. Ang hinihingi nila 2024 para sa itong PDC na Advance. Opo, advance na. Sorry to Now, interrupt you, sir. I'm gonna have to interrupt you there. If wala ho kayong kinalaman dito, sabi niyo po, di ba, wala kayong hindi niyo alam yung ginagawa na proyekto, bakit ho sila humihingi sa inyo niyan? And require po kasi sila, hindi nga po kung 2025 budget, hindi sila nanghingi sa akin. So depende sa gising nila, gano'n? Hindi ko alam, hindi po consistent eh. Nanghingi lang sila ng 2023, nanghingi sila ng PDC para sa budget ng 2024. Kasi may mga listing sila eh. Yeah. Kaya sabi ko dun sa engineering nila, sa pinaka-head nila, mga boss, hindi nire-report sa akin ng mga tao nyo, yung mga project nyo. Kaya sabi nung pinaka-head ng engineering nila, meron nyo nire-report kay Gob. Eh, kasi po, sabi ko, di ba? What exactly is your role as governor dito po sa mga flood control projects? Mamunang-una po, pangalagaan ng aking mga kababayan. Ano po, kasi bilang governor, kinakailan malaman ko kung ano yung mga mangyayari sa lalawigan ko. Pero diyan po talaga, hindi po nagdaan sa amin talaga actually. Hindi po talaga kami na-inform. Pinatawag ko lang sila, saka sila nag-report sa akin. Gov, niyo Yan ba po sinasabi ni Kong, you have 6 districts from what I checked. 6 districts and 1 lone district, tama ho ba? Apo. Okay. Yung mga congressman ho doon, hindi ho ba nagsasabi sa inyo, Gov, meron akong nilagay na 50 million para sa ganitong proyekto dito sa ganitong lugar. O Gov, meron akong... Wala ho ba silang sinabing ganon? After all, hindi ho ba yung mga congressman Wala naman po. ay nakakapagbigay nun? Wala po. Wala ho kayong kakampi na nagsabi? Wala po. Allies in Congress? Ma'am, hindi po sinasabi sa amin. Actually, tinulungan ko pa sila, ang DPWH, para dun sa mga lalagyan nila. Ano po? Ng mga projects. Ano po? Kaya pina-assess ko po yun sa ating engineering office. Na mag-assess tayo, babudget na natin sa kanila. Yan po yan. Actually, nag-assess po kami, pagkatapos binibigyan namin sa congressman namin para budgetan. Oh, yun. Or I think wala pong nangyari doon sa iba. Okay, balikan. You pero assess, you give to your congressman, si congressman nilalagay sa para mabudgetan. budget. Opo. Siya para budget nila. Meron ho bang nangyari para doon? may pasok sa taas. Apo. Meron po ho yan. ba nangyari doon sa... Merong kaming isinuggest na pumping station. 11. Ito po nasa District 1 lahat. Okay. Yan po nabudgetan. Yan, kasi alam namin yon. Kasi sa amin galing yon. Sa amin galing yon. Pero iba naming isinuggest, wala pong nangyari. Hindi po nabudgetan. Only the pumping station. Tapos, inassess nila. Nakapasa naman sa DP. So, binudgetan nila. Ngayon, yun po yun. Pero other projects, hindi ko na po alam, ma'am. That's why, ito po, kaya nga po ito ito pa isa. Executive Order number 22. Ito po, series of 2023. Ito po yung an order creating an ad hoc committee in the Provincial Development Council to study and recommend action relative to flooding and drainage concerns in the province. Galing po kanino yan? Ito po yung EO ko noong 2023. Your EO, sorry. Opo, Okay, opo. all right. Yeah. Ito po yung EO ko noong 2023. Kaya po naggawa po ako nito ng ad hoc committee para bantayan itong mga flooding and drainage concerns po natin. May mga kanya-kanya po kami ang role dito. Ano po? Kung dapat para magkaroon ng mas magandang estratehiya at mga proyektong ito, ano po? Ito po, may mga kanya po kami. Meron po kami function and responsibilities ng ad hoc committee on flood control will be tasked
to perform the following function and responsibilities. Department of Public Works and Highways, ayan. Letter A, preparation of flood control and drainage master plan for the province of Bulacan. 2023. Hindi ko nakita yung master plan nila eh. Kung ano man yung project na rito, hindi po namin nakita. So, letter B, periodically update the Provincial Development Council. Update the Provincial Development Council through the Secretariat PPDO on the status of What is flood PPDO? control. The Provincial Planning po. Okay. Okay. On the status of the flood control and drainage master plan preparation. So wala din. Walang binigay. So, dito pa lang nag-violate na sila eh. Dito pa lang. Sa EO na to. Governor, quick question. Why are you not apprised, updated dun sa mga proyekto at sa development ng mga proyekto? Yun po, pakisagot po. Bakit hindi ho kayo na-update? Or Hindi po kasi, hindi ko po alam. Actually, sa totoo lamang, kaya nga nung nalaman ko, ano ba mga project gusto ko malaman, kaya nga po nung humingi sila ng PDC, nagpatawag pa ako. Kasi hindi namin alam kung saan nakalagay. Hindi ko po alam, actually. so, saan ang problema doon? Bakit po ganun? Kaya nga gumawa ako nito para malaman ko. Yeah. Para mag-submit sila ng master plan. Wala silang submit eh. Paano ko malalaman? Di ba? Okay. Ito ma'am. O, number 3.2, letter, members of the House of Representatives. Meron din ang aming congressman dito. Para lahat po ay may papel. May function. Municipal and city government. Meron po yan. Nilagay natin. Dito sa members of House of Representatives, make representation to the concerned national government agencies for fund appropriations Okay. and on and implementation of the identified action and recommendations. Submit. Di po ba? Yung sinasabi ko kanina. Yung sinabi mo na pumping Opo, station opo. na na-approve. Opo. Okay. Itong municipal, city, and government, letter A, ang function nila, enjoin all the other cities and municipal governments to participate by providing the necessary data yan. And information as required by the member of this ad hoc committee in the performance of its function and responsibilities. Yan po yan. So, assist in data gathering, ayan po yan, including but not limited to drainage inventories, tide and flood heights, identification of existing critical facilities, infrequently undated areas, identification of existing establishment, projects along river system and irrigation. All right. You have that. Yan po yan. Okay. Tapos meron po sa NIA, meron pa rin kami sa provincial government. Pinansin ho ba yan? Hindi nga po. Hindi nga nag-submit ng master pa, paano papansinin? Yeah. Well, 2023, 2025. Matagal na po ito, ngayon. 2023 na po ito. 2023, you EO said. 22 series of 2023. Gumawa nga po ako nito para maano natin lahat eh. Kaya lang biglang hindi namin alam. Kaya nga po tinawag ko sila. Ano ba nangyayari? Okay. Tapos humingi sila ng PDC resolution. Teka muna, akin na muna yung project. Tignan ko muna. Punta kayo dito. Opo. What happened, sir, nung binisita kayo ni Pangulo? I'm sure malaki po yun para sa inyo. It's one of the places na inuna po ng Pangulo. Ano ang naging pag-uusap nyo? Ano ang plano? What did he say to you? Actually, ang nakausap ko si Secretary Vince, sila na raw bahala doon. Sabi niya, sige sir, kami nang bahala rito. Tapos hindi naman kami nakapag-usap mabuti ng Pangulo kasi nagmamadali din siya. Okay. Dahil may mga pupuntahan pa siyang ibang lugar. Yun lang. At na-discover niya na talagang hindi talaga standard yung mga ginawa. All is substandard. Ano po? Hindi kami nag-usap na matagal. And actually, yun lang. Pagkatapos umalis na siya. Tapos yun nga, kinausap ko kay Secretary Vince Dizon. Sabi ko, Sekretaryo, kami nang bahala. Kami nang bahala rito. But, nagbigay na po tayo ng mandate sa ating provincial legal, sa ating provincial administrator, na mag-assess, ganoon din sa ating provincial engineering office, mag-assess lahat ng projects at alamin kung anong ginagawa at hindi nagawa. And then, actually nakakawa po talaga mga kababayan ko. Ito po ay para sa mga kababayan natin kasi nakita ko talagang hirap na hirap po talaga sila. Kasi sa totoo naman po,
panay ang pundar nila taon-taon. Pundar ng gamit. Pagkatapos, Masisira lang. after 1 year, babae lang. gigiba na naman, pundar na naman sila. Wala po ako nakikitang pag-unlad sa aking mga kababayan. Pag nangyayari po ito. Well, Governor, what can you do about it? Well, mananagot po sila. Magpapile po kami ng demanda. Meron na ho ba kayong nakikitang Wala pa po. Actually, mag-investigate pa po kami. Okay. Under investigation pa tayo. At kaya nga po pinasa ko sa ating PLO, sa PLO natin, at sa ating PA natin, sila po muna mag-assess muna sila, pag-aralan, and then pagkatapos, ilatag sa akin. Meron ho ba kayong time frame na ibinigay sa kanila? You know, I asked that, I know hindi naman ho dapat madaliin din to, pero at the same time, Medyo parang matagal po kailangan yan, din opo. po eh. Hindi po ako nagbibintang, wala po kami nagbibintangan, yan po idadaan sa proseso, investigation. Ano po, ngayon kung sino man to, mananagot sila. Meron ho bang proyekto sa Bulacan na maganda? Na flood control projects that work? Ito nga po, itong ginagawang Bayabas Dam, saka itong, hindi pa po tapos eh. Yung gawa pag na ito po, natapos. meron ho ba kayong proyekto Wala po eh. na flood control sa Bulacan wala na po. gumagana po ay successful? Wala kung gumagana, dapat din na nagbaha, ma'am. Hindi, ibig ko sabihin, of course, napakalaki din namang ilang, Wala po, ma'am. wala, nothing. I mean, when you look at it, there's nothing you can say that Wala pa ito, po. magandang gawa nitong construction company na ito. Ito po kasing binigay naming mga pumping station, ginagawa pa lang. Yung na-approve recently. Ginagawa pa lang. Kasi sa akin po, kalumpit pa lang eh. Kasi ang hirap po lahatin na, in kalumpit, 37 projects to the tune of 2.2 billion in the past 2 to 3 years. Kung titinan po natin, ma'am, kung di po ako nagkakamali, 2019, approve na yan eh. 2019 to 2025 eh. 44 billion, di ba? Yan po yan, Yeah. kung di po ako nagkakamali. Yun na yan. Ano na yan, kaya lang, di ba? Kaya sila humihingi ng PDC para mailabas yung Pondo. yung funds, di ba? Well, how do you feel about the COA? Pumasok na rin po ang COA. Nag-order na po ng supervising auditors and audit team leaders of the DPWH in Region 3 to submit all the necessary documents. Trabaho po nila yan. Kailangan nilang gawin yan. Ano po? At para makita nila kung ano yung katotohanan.